So ito mga brads yung ano, load natin ano. Plastic pipes, ayan oh. Makikita nyo. Ayan. So mga plastic lang ito, itong load natin ayan. Pero marami siya, no? Marami. May kalye sa kabila niyan. Nagpa-park din kami diyan pag punong-puno na ito, itong mga space dito. And ito, pagka winter time itong kalsada na to, skating ring to, sobrang kinis. Yellow yung ibabaw nito. Yan, yan mga parking lot. Kami nagpa-park. Mga 30 or 40 trucks kasya, no? Madilim na. Mag-alas 10 na, quarter to 10 na. Pero medyo maliwanag pa sa labas. Kung makikita nyo yan, no? Yung kalangitan, medyo maulap pa yan, ha? Pero kung walang ulap, eh for sure maliwanag na maliwanag pa. Isang magandang hapon mga brads. Pabalik na tayo ng Winnipeg, ano? Meron na tayong load. Umabot tayo dun sa ating reload dito sa Edmonton. Pinick up natin plastic pipes, ano? Mataas siya, 2 level siya. 4 na stock, 2 level. So bali 16 na straps ginamit natin, no? Ay hindi, 18 straps kasi hindi mo pwedeng higpitan masyado dahil plastic, madi-deform. So kailangan mas maraming nakahawak, ano, especially yung nasa harap at yung nasa likod. Bukas ng gabi nasa Winnipeg na tayo, no? Ngayong gabi hindi ko alam kung saan tayo mag-i-stop. Kung abot tayo ng kung Lloydminster, eh tinatamad na ako, pwede naman na akong magpahinga sa Lloydminster, no? Pero let's see, if sipagin ako, ubusin ko yung oras ko, meron pa akong 5 hours, 5.5 hours. So aabot pa ng ano yan, ng Saskatoon, ano? Saskatoon. Tignan natin kung hindi ako tatama rin, ano? Kasi maganda naman ang daan, di naman winter, di ba? Summer na. Eh walang problema na mag-drive tayo kahit gabi, no? Tignan natin maya-maya, papakiramdaman natin, ano? Kasi iniiwasan din natin yung mga hayop, ano? hindi ano na, medyo takot na ngayon ako sa hayop na makabangga ng mga deer, ano? Dahil baka madamage ang ating truck. Damage na nga yung salamin natin, no? Bali, ni-repair ko siya ng konti, medyo nawala siya para hindi lang tumuloy, ano? And then pagbalik ko ng Winnipeg, yan ang aasikasuhin ko by Sunday. Kasi delivery nito Monday, ako pa rin ang magdi-deliver nito. Pero didiretso tayo ng yard kasi Monday pang delivery. And I don't know kung mabibigyan pa ako ng load kasi starting Thursday hanggang June 12 to June 16 nakapahinga ako, no? I don't know kung mabibigyan pa tayo ng load next week kasi mabibitin na talaga sa oras yun. And makulimlim ang panahon pero maalinsangan sa labas. Hinihintay ko pa rin yung aking PR card, ano, para makabiyahe ako ng US. Mas maganda kung makakabiyahe ako ng US. Ganun pa man, okay pa rin dahil tuloy-tuloy naman ang biyahe natin dito sa loob ng Canada, no? Dito sa Canada.
Pero makikita natin yung potential talaga ng income kapag nag-start na tayo na magbiyahe sa US. Yun. So, sama-sama pa rin tayo sa biyahe, mga brads. Magkita tayo mamaya kung mag-stop over, kung saan tayo mag-stop over, ano. Ipakita ko rin sa inyo yung place na kung saan ako magpapahinga, no, para ma-visualize at makita nyo rin kung saan ako nag-i-stop sa gabi, no. Magde-decide pa ako kasi parang malakas pa naman ako. I think kakayanin ko hanggang Saskatoon ngayong araw. So yun lamang muna mga kapatid. Kita-kits tayo mamaya dun. No, nag-stop lang tayo dito para mag load check tayo, no, walk around. Ikutan ko lang din tsaka ako maglo-load check, ano, kasi ano ang tawag dito, para makita nyo yung load natin na pabalik ng Winnipeg. Dali. So ikutan lang muna natin, no. So dito tayo nag-stop sa ano, sa Lloydminster, ano. So, merong bago mag city or town ng Lloydminster, merong ano turnout area. So ito 'yon. Ayun, daming bags ni ano ni Alex, oh. Ayan, oh. Punong-puno ng bags, ano. So ito mga brads yung ano, load natin, ano. Plastic pipes, ayan, oh. Makikita nyo. Ayan. So mga plastic lang ito, itong load natin, ayan. Pero marami siya, no, marami. So apat na na level yan. Yung dalawang level, ayan, nilagyan natin ng belly strap, ayan, no. So yung dalawang nasa baba may dalawang tapos yung sa taas, nasa harap, tatlo. Then the rest sa gitna, dalawa, sa baba dalawa na strap sa taas, ano. Then ganun din dito. So apat na level, apat na stock, ano. So dalawa sa taas, dalawa. Pero yung dulo is tatlong strap sa taas, dalawa sa baba, dalawang belly. So yan ang ating load, mga brads, ano. I-check natin yung mga straps, baka ano sila, lumuwag, ano, higpitan natin. So kaya ko pa naman mag-drive, so magda-drive pa tayo. So kukunin ko lang yung sniper bar ko, then i-check natin ang mga gulong, and then itong mga mga straps natin, ano. So ngayon maglo-load check tayo. Yung sniper bar ng ating kuhanin, no, para ma-check na natin yung ano. Check natin. Okay lang yan kasi hindi natin pwedeng higpitan mabuti, magkakrak yung yung pipe, sa taas ang importante. Isa yan. Ito, maluwag na to. Yung sa baba okay lang yan, nadadaganan na yan. So yun, tingnan nyo dun sa bandang taas, parang na-bend na siya, no? So hindi na natin nanihigpitan. So importante yung gulong, ano? Kasi baka mamaya nakakalas na yung gulong. Nakita nyo yan, no? Napaka-old ng mga rim, ng mga pero naka-disc brake tong mga to. Itong mga trailer ng Pain. Umaambon na, mga kapatid, yan, no? Ito nyo, disc brake yan, no? Pag nakaganon yung brake chamber,
disc brake yan. Pero pag nakaganon, no, yun yung mga brake drum. Pero nakita nyo, di ba? Lumang-luma yung trailer, pero disc brake. Yung make sure na hindi mamaya may malalaglag eh. Yari tayo dyan. Mahigpit na to. Ito ang higpitan natin to sa gitna. Ito maluwag na oh. Summer na rito, no, sa araw mainit, pero kapag ka, sa hapon na, lumalamig na. Ako, hindi na. Yun na. Nabebend na yung Ito, maluwag na to. Oh. Ayaw natin mabasag yan eh. Okay na yan. Hanggang sa na yan, Winnipeg, no? Okay. Sana umulan ng malakas, para malinisan si Alex, para hindi na tayo magpa-carwash. Mahal ng carwash, mga brads. Babadgetan mo talaga ng carwash every month siguro hanggang $300, no? So, yeah. We're all good. Diretso na tayo. Ang next stop na natin, mga brad, sa stopover na natin for the night. Kita-kita tayo doon mamaya. So mga kapatid, mga brad, ito yung Lloydminster, Ito yung last na bayan or town or city siguro to, or town siguro, malaking town ng Alberta bago mag-Saskatchewan, dito sa Highway 16. Nung bago pa lang ako na truck driver, madalas na dito kami nag-i-stop para magpahinga dyan sa may ESO, may maliit dyan na parking para sa mga truck, kasya ang mga 30 siguro na truck. So nakikipagsiksikan kami dyan way back early 2023, like February 2023, ayan, ayan. Meron pa yun sa bandaron, yung isa. Ito, hindi ito yun. Yung isa, yun. Yung travel center. Pero dito, ayan, may space din naman. Ayan, Pero doon, kadalasan, dito sa kabila. May kalye sa kabila niyan. Nagpa-park din kami dyan. Pag punong-puno na ito, itong mga space dito. And ito, pagka winter time, itong kalsada na to, skating ring to, sobrang kinis, yellow yung ibabaw nito. Yan mga parking lot. Kami nagpa-park, mga 30 or 40 trucks kasya, madulas na madulas to, tong kalsada na to, pagka winter time, kasi nga major road dito na dinadaanan, nang galing Saskatoon papuntang Edmonton, then yung kalsada rito, papuntang Saskatoon and then Regina, sketchy siya. May mga part na pa-curve na pababa na alanganin yung curve niya. Pwede kang ma-ditch, Kaya napakahirap biyahe sa Canada kapag winter time, mga brad. Mahirap. Mas masarap magbiyahe sa US pag winter kasi doon malinis ang kalsada, nililinis nila kaagad. Ewan ko ba dito sa amin sa Canada, bakit
ang mahal-mahal ng binabayad namin tax, pero hindi sila mabilis maglinis ng ng karsada. Hintayin muna nila na matapos yung snow, tsaka nila lilinisin bago nila lilinisin. Well, kailangan namin enjoy ang summertime dito sa Canada. Halos ang mga tao dito pag summertime laging merong mga happenings, gumagala, namamasyal, picnic, barbecue, lahat ng mga outdoor events, activities, ginagawa na talagang sinusulit ang mainit na panahon, dahil pag nag-start ng lumamig at bumagsak na ang yelo, wala na, puro trabaho bahay na lang, sa loob na lang ang bahay ang ginagawang activity. Ganun ang buhay dito. 6 months na ganito, 6 months to 7 months, and then 5 months na puro yelo, 4 months to 5 months na puro yelo na malamig, lalo na sa mga truck driver, mahirap para sa amin ang magbiyahe ng winter time, pero walang magagawa. Kailangan maghanap buhay, kailangan tuloy pa rin ang biyahe ng buhay kahit winter time. Kailangan lang ng doble ingat, doble ingat talaga. Napakaraming aksidente kapag winter time dahil madulas ang kalsada. Meron na lang tayo naiiwan na 1,100 kilometers papunta sa aming yard sa Payne, Winnipeg. Bukas ng hapon or gabi, pero maliwanag pa yan pagdating ko sa yard. Makakarating na tayo. So weekend, nasa Winnipeg tayo. Magagawa natin ang mga dapat gawin, makakapaglinis ng kwarto, ng truck, ng kotse. Kung meron man ako mga maintenance na gagawin dito kay Alex, like yan, isang project ko, isayusin ko yung nabasag na yan, lalagyan natin ng yung repair kit na windshield, bibili ako para hindi na tumuloy yung basag na yan, para umabot sa safety, sa susunod na safety, umabot, para hindi naman tayo gumastos agad, and then dahil April yun so May na naman, mababasag na naman. Wag naman, mababasag uli, tatamaan uli. Well, kahit anong iwas talaga, hindi mo naman pwedeng pagbawalan na mag-overtake yung mga truck sa'yo, pero ang ginagawa ko, pag may alam ko na yung sinusundan ko is yung mga truck na pumupunta sa mga rough road, kung saan sisingit dun yung mga bato sa gulong nila, iniwasan ko yan, malayo ang distansya ko dyan. Kaya lang yung nag-overtake, hindi ko lubos maisip na ang ganda-ganda ng daan, and then daming pwedeng tamaan ng bato, si Alex pa. Ayan, palabas na tayo ng ng Lloydminster, mga brads, So dire-diretso na naman yan na 110, 110 ang maximum from dito sa within Alberta, Saskatchewan and Manitoba. 110 ang maximum speed ng mga highway, interstate. 100, 110 hanggang British Columbia, pero sa British Columbia meron ng 90, ganyan, may mas mababa na. Ang Ontario ang pinaka mabagal, ang maximum speed doon 90. Ewan ko ano yung meron diyan sa Ontario, ba't ganun kabagal, So tuloy-tuloy ang ating biyahe. Mamaya babalik ako kung saan man tayo mag-stop, ipakita ko rin sa inyo, So kita-kita tayo maya-maya lang, mga brads. Good evening, mga brads. Good evening. Ito, meron na lang tayong 1 hour
bago sa ating stopover, no, kung saan tayo magpapahinga ngayong gabi. Medyo ginanahan akong magmaneho, kaya ito, Wow! madilim na, mag-aalas 10 na, quarter to 10 na, pero medyo maliwanag pa sa labas. Kung makikita nyo yan, no, yung kalangitan, medyo maulap pa yan, pero kung walang ulap, for sure maliwanag na maliwanag pa. So ganito ngayon dito sa Canada, no, kapag summertime, alas 10 na ng gabi, maliwanag pa. Pero pag winter naman, alas 4 pa lang ng hapon, madilim na, total darkness na. Aabot tayo ng Saskatoon, meron na lang 96 kilometers. Meron pa naman akong natitirang 1 hour and 20 minutes. So kayang-kaya yan, no? Hindi tayo mauubusan ng oras ngayong gabi. Sa Petropass ako i-stop or sa ESO. Kapag wala dun sa ESO, dun na lang ako kapag wala dun sa Petropass pala, sa ESO na lang ako mag-i-stop ngayong gabi. Pero dun muna ako sa Petropass pupunta muna. Check ko kung merong bakante. Pag wala, lilipat ako sa ESO. Ang sigurado, ang Flying J nito, tsaka malayo kasi yung Flying J, papasok pa. So ayoko na dong mag-stop. Mga brads, dito na tayo sa Petropass, sa may Saskatoon, dito sa Highway 16, bago dumating ng Saskatoon. Dito na tayo magpapahinga ngayong gabi. Ay nako, pagod. So magkita-kita tayo bukas ng umaga, mga brads, isang magandang gabi sa lahat. Good night. Good afternoon, mga kapatid, mga brad. Good afternoon. Ngayon lang uli ako nakapag-video kasi nalobat ang aking mga battery. Hindi pala ako nakapag-charge kagabi. So current location natin, mga brad, is Coppell yata ito, Coppell, Saskatchewan. Around 60 kilometers past Regina, no? Bale, meron tayo naiiwang 514 kilometers sa ating yard sa Winnipeg. So mamayang hapon, current time is Manitoba time is 1 PM, no? 12:54, magwa 1 PM na. So merong 500 kilometers, that's 5.5 hours. So mga 6:30 to 7 nasa yard na tayo ngayong araw. So weekend, makakapahinga tayo kasi hindi tayo makakatakbo ulit dahil itong load na ito, ako magdi-deliver sa Monday pa, no? Monday pa ang delivery nito. So kailangan tapusin ko tong trip na ito sa pagdi-deliver nitong load na ito diyan din sa Winnipeg,
And then after ko ma-deliver yan, that's the only time na mabibigyan ako ng load. But the problem is, nakabakasyon ako starting June 12, araw ng kalayaan, ano, Happy Independence dyan sa Pilipinas. So nakabakasyon ako, may mga aasikasuhin ako, no, at may pupuntahan ako sa June 12. Sa Monday is June 9 na, di ba? June 9. I don't think na mabibigyan pa ako ng load. So ang mangyayari niyan is 1 week na pahinga talaga. Hopefully meron silang short load, ano, dito lang sa malapit. Pero I'll make sure na pag binigyan nila ako ng load, kailangan makabalik ako ng Wednesday night, ano, Wednesday night. Kasi kung hindi ako makakabalik, ayaw ko. And pag binigyan ako ng load, kailangan ding i-sure ko na meron akong reload pabalik. Kasi baka mamaya one way lang na load and then pabalik empty, talo ako. Kahit pang diesel lang pabalik, okay na. Pero sa tingin ko, that's it. Ito muna yung last run, ano, yun ang nakikita ko ngayon. Dahil alanganin na yung days na may iwan, Monday to Wednesday, para mabigyan pa ako ng isang load. Kung 4 days pa sana yan, no, pwede pa ako mabigyan ng isang load pabalik ng Alberta, then pabalik uli ng Winnipeg. So current weather is sunny. Yan, kitang-kita sa camera, no, mga brads, ano. And ang hangin is matindi. It's around 60 kilometers per hour coming from west, papunta ako ng east. So meron tayong konting tulong ng hangin na itinutulak tayo, no, forward. Yan ang gusto natin, yung hindi tayo against sa sa hangin, ano. Pero pag ikaw naman ay papunta ng Alberta, BC, ano, from west ka papuntang east, I mean from east ka papuntang west, yun ang mahirap. Ang hangin pala is nanggagaling sa west, northwest or west, nanggagaling yung hangin, ano. So napagbaliktad ko, sorry. So yung bali ano ako, eastward ako, no. Yung hangin nanggagaling sa west. So pag galing ka ng east, sasalubungin mo yung hangin. Ayan, nakikita sa damo, makita nyo yung damo, gumagalaw siya, yan, malakas, oh. 55 to 60 kilometers per hour yung wind gust, yung speed ng hangin. So pag babanggain mo yan, 100 kilometers per hour ka, pinipigilan ka ng hangin na merong lakas na 55 to 60 kilometers per hour. So magsasuffer ang fuel mileage mo. Nung pa ganun ako, nung nakaraang few days ago, like 2 days ago, pasalubong ako sa hangin, naglalaro ang fuel consumption ko ng 7 miles per hour. I mean 7 miles per gallon. Ngayon naglalaro siya ng 8 to 9 miles per gallon. So may tulong ng hangin. So malaking factor talaga yung aerodynamic ng bagong truck, ano. Kasi maganda yung forma ng mga truck ngayon, ano, para pagpasalubong sa hangin hindi masyado maapektuhan yung fuel efficiency, no. Not like yung mga old trucks na flat siya, no, yung flat siya, yung mga flat nose, tapos yung kagaya ng mga truck dyan sa atin, ano, yung mga bus na square siya, no. Malakas sa diesel yan, ano, sa fuel, dahil hindi siya aerodynamic. Kaya ang newer trucks dito sa North America, no, aerodynamic ang design, no, para hindi masyado maaksaya sa fuel. Yun lang, na-share ko lang, mga kapatid. And if ito na yung huli nating biyahe, I don't think na makakapag video pa ako ng mga biyahe, no. Mag-i-stop muna.
siguro yung sa Monday pwede kong ma-video yon, yung delivery ko sa load na ito, no, itong plastic pipes, i-deliver ko dyan sa Winnipeg. Ayan, video natin yan para meron tayong may upload kasama ito, no. I don't know kung kasama ito kasi medyo mahaba na, pero magbabakasyon tayo ng ilang days lang, ano. Meron tayong mga asikasuhin and meron tayong atinan na activity, mga brads. So yeah, yun lang ang kaganapan mula nung nag-start ako kaninang umaga from Saskatoon hanggang dito. So magandang sikat ng araw for sure. Ang mga kababayan natin sa iba't ibang lugar nag-happy sila dahil weekend. Yan ang activity lagi dito sa Canada kapag summertime. Hindi malamig, maganda ang weather, walang ulan, ano, sunny, palaging nasa nature, ano, sa mga magagandang lugar na pasyalan, sa backyard ng bahay, nagba-barbecue, nagluluto, lahat ng mga celebration dinadaos nila, no, at ini-enjoy nila ang sikat ng araw. Kasi pag nag-winter na, yun na naman, sa bahay at trabaho lang naman uli ang routine ng mga tao dito, mga kapatid, ano. And tayo bukas, mamayang gabi hanggang bukas may enjoy natin ang weekend, ano. Pero meron ako mga aasikasuhin kay Alex, lalong-lalo na yung windshield. Kailangan kong bumili ng windshield repair kit para malagyan ko yan, no, para hindi na siya humaba at magamit ko pa tong windshield na to, mapakinabangan ko pa bago sa susunod na safety ng truck, tsaka ako siya papapalitan, no. So yun ang magiging activity ko sa mga susunod na araw. Medyo mag-aayos-ayos ng konti and then magbabasa-basa ng manual, no. And yeah, so far so good na sana ang start ng June sa akin, ano, kasi pang-apat na trip ko na to para sa June. 7 pa lang ngayon, di ba? Or 8 na ngayon. 8 ba? Or 7? 7, 9, 7 ngayon, ano. So naka-apat na trip na ako, no. 2 round trip na. Maganda yung ano, kahit Canada lang yung mga loads ko, okay pa din, ano, kahit papaano. Hindi man ganun kataas ang rate, at least, di ba, meron tayong load na naibabiyahe. Kasi yung mga kapatid natin na mga nakakausap natin, very slow talaga dahil nga sa nangyayaring tariff war between US and Canada, no. So slow ang tracking ngayon. Swerte lang dahil dito sa napasukan ko sa company namin sa Pain, meron silang load na naibibigay sa akin. Mababa yung ibang rate, no. Yung iba okay lang, yung iba mas okay pa. Pero ang average niya is hindi ganun kataas, ano. Mas maganda talaga ang rate ng mga load na papunta ng US. So yan, na-share ko lang yan, mga brad, ano. So well, dito ko puputulin itong segment ng content na to, no, na i-upload ko para meron kayong mapanood by Monday. So lalabas na to ng Monday, and then yung pagdi-deliver ko ng load na ito, pagka na-compile ko, i-upload ko para naman yun sa Thursday, ano. And then let's see kung anong pwedeng i-upload ko sa Saturday. I'll do my best na makakapag-upload ng at least 3 videos every week. Kasi ang aking talagang schedule ng upload is 2 lang, ano. But then may mga brother tayo na nagre-request, ano, mga kapatid natin, na mga viewer subscriber natin, na kung maaari daw dagdagan ko yung aking upload, ano. Well, mag-start ako sa 3, no? 3 upload every week. Mag-stick muna ako dyan, and then hanggang sa madagdagan pa. Pagpaumanin nyo kung hindi ako makapag-upload ng araw-araw, ano,
dahil marami rin akong ginagawa, no. Alam ko kaya ng iba, pero syempre iba-iba naman tayo ng schedule, ano, ng kakayahan. So pag paumanhin nyo, pagtiyagaan nyo muna mga brad, ano, mga kapatid, kung ano yung kaya kong i-upload. So yun lamang mga kapatid, ano, maraming salamat sa inyo sa patuloy nyong pagsubaybay, sa lahat ng subscribers, viewers. Please, every time na mapapanood nyo po ang ating video, hiling ko lamang po sa inyo na i-click nyo po yung like button, ano. Napakalaking tulong na yan sa akin na may click nyo yung like button, dahil makikita po ni YouTube na nagugustuhan nyo ang ating mga content. And in return, ang gagawin po ni YouTube ay isasuggest niya yung channel natin, yung videos natin sa iba pang mga kapatid natin na merong interest about tracking, ano. So please like po, ano. Yun lang po ang aking mahihiling sa inyo, sa mga subscriber ko. Salamat sa pag-like, salamat sa pagsubaybay. At patuloy nyo akong samahan sa biyahe ng buhay, mga kapatid. At huwag nyo pong kakalimutan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Manibelang Pinoy po, isang magandang araw.